Mapagpalang araw sa ating lahat mga kalakbay. Ako nga po pala si Leonardo. Naninirahan dito sa Kabisayaan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol ito sa pamilya ni Rico at Roel. Base pa sa aking amang si Carlos. Naninirahan sa lugar ng Kapis sa magkapatid na iyon. Nasa kadulu-duluhang baryo ang bahay ng pamilya nila at may kalayuan sa mga kapitbahay. Isang simpleng may bahay ang ina ng magkapatid na Rico at Roel. Samantalang ang kanilang ama naman ay pagbubukid ang hanap buhay nito. Ngunit bukod sa pagbubukid ay paminsan-minsan na may iba pang pinagkukunan ng hanap buhay ang kanilang ama. Bata pa lamang ay malapit ng magkapatid sina Rico at Roel. Palagi silang magkasama sa lahat ng gawain. Kumbaga ay magkasanggan dikit. Ika nga kung tawagin ng mga kababaryo nila. Paano ba naman kasi? Halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Kahit saan kasi magpunta ang isa o ano man ang gagawin ay naroroon din ang isa. Sa kanilang dalawang magkapatid ay si Roel ang medyo maloko. Paminsan-minsan kasi ay nakakagawa ito ng hindi maganda. Kaya't napagsasabihan ito ni Rico dahil sa mga maling gawain. Partikular na sa kagustuhang matutunan nito ang pagiging isang mangkukulam, gaya na lang ng kanilang ama. Ang rason kasi ni Roel, kapag natuto na siyang mangulam, ay hindi niya papayagang basta-basta na lamang na laitin ang kanilang inang may kapansanan. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, putol po hanggang binti ang isang paa ng ina nilang magkapatid. Kaya't ang tawag sa kanilang ina ay si Aling Putol. Samantalang tawag naman ng karamihan sa kanilang ama ay alagad ng demonyo. Bantog kasi sa kanilang lugar na isang mangkukulam ang kanilang ama at paminsan-minsan ay may pumupunta sa kanilang mga tao para lamang magpagawa ng hindi maganda. Pero kahit na isang mangkukulam ang kanilang ama, ay hindi naman ito basta-bastang nananakit. Inaalam muna nito kung iyong taong ipapakulam ba rito ay talagang may kasalanan doon sa taong nagpapakulam. Ngunit kahit ganoon man ay hindi pinangarap ni Rico na sundan ang yapak ng kanilang ama. Ayaw niya kasing makapanakit ng kapwa at higit sa lahat ay ayaw niyang pumatay ng tao. Tuloy ay hindi maiwasang tawagin siya ng kanyang kapatid na duwag. Hindi kayang ipagtanggol ang pamilya kahit na palaging pinag-uusapan ng mga tao at tinatawag na pamilya sila ng mga baliw. Pero dahil sa mahaba ang pasensya ni Rico, ni minsan ay hindi niya pinatulan sa tuwing nagsasalita ng masasakit ang kanyang kapatid laban sa kanya. Sa kabilang dako naman, ay naiintindihan niya rin ang hinaing ng kanyang kapatid. Dahil maging siya man ay nasasaktan sa tuwing nakakarinig ng mga ganoong salita. Gaya na lamang ng pamilya sila ng mga baliw. Dahil may kapansanan na nga sa katawan ng kanilang ina, tinawag pang may kapansanan sa pag-iisip ang kanilang ama dahil sa gawain nitong pangungulam. Lahat ng panghuhusga ng kanilang mga kababaryo ay pinalagpas niya na lamang at hindi na lang inintindi. Ang palaging itinatatak ni Rico sa kanyang isipan, wala siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba dahil hindi naman ang mga ito ang magpapakain sa kanila at ni minsan ay hindi sila humingi ng tulong sa mga kababaryo. Hanggang sa dumating ang dekada 80. Nasa edad 20 na si Rico at si Roel naman ay nasa 23. May bagong saltang pamilya sa kanilang lugar na tawagin na lamang natin sa pangalang Alona, ang dalagang apo ni Tata Julio. Tuwing napapadaan nga si Rico galing sa trabaho sa bayan, ay nakikita niya sa beranda ang dalagang nakaupo. Minsan pa nga ay natutulala na lamang si Rico sa tuwing pumapasok sa kanyang isipan ang magandang itsura ng dalaga. Ay naku naman tol, mukhang matindi talaga ang tama mo doon sa apo ni Tandang Milagring. Bigla-bigla ka na lang kasing natutulala dyan. Minsang wika pa sa kanya ng kanyang kapatid na si Roel at nakangisi ng nakakaloko. Baliw ka talaga tol, ako na naman ang nakita mong pagtripan. Saad ni Rico sa kanyang kapatid. Tinignan naman siya ni Roel at sinabing, wala namang masama kung sakaling magmahal siya.
Kaya nga lang ay alam naman nila umano kung ano ang tingin ng mga kababari sa pamilya nila. Kaya't mukhang malabong pumayag si Tata Julio na ligawan niya ang apo nito. Napabuntong hininga naman si Rico at sinabing hindi na raw siya aasa pa na maporma niya ang dalaga. Sapat na iyong hanggang tingin na lamang siya rito. Tol, gayumahin mo na lang kaya si Alona. Para naman hindi ka na mahirapan. Ang sisti niyan, siya na ang hahabol sa'yo. At kapag nangyari yon, tiyak wala nang magagawa pa si Tandang Milagring, pati ang mga magulang ni Alona. Kung gusto mo, tulungan pa kitang gumawa ng gayuma. Suwestyon pa ni Roel sa kanyang kapatid. Pabiro namang binatukan ni Rico ang kanyang kapatid at sinabihang itigil nito ang pag-iisip ng mga ganoong bagay. Dahil kahit na may gusto siya sa dalaga, ay hindi niya namang kayang gumawa ng ganoong bagay. Ay nako tol, maiwan na nga kita. Magpapahinga na ako at may pasok pa ako bukas. Wika ni Roel kay Rico. Pero tol, kapag nagbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin na palagi akong nakahandang tulungan ka. Pahabol na sabi pa ng kanyang kapatid, sabay kindat. Napapailing na lamang sa Rico at napapangiti, tapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging masayang araw palagi ni Rico. Dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang dalaga. At hindi katagalan ay nagkapalagayang loob silang dalawa. Nalaman niyang mabait naman pala at wala pang nobyo ang dalaga. Kaya naman hindi kalaunan ay nagtanong siya rito kung pwede niya ba itong ligawan. Nag-aalangan namang tumango si Alona, pero sinabi nitong pwede naman siyang ligawan. Kaya lang ay nagdadalawang isip siya dahil hindi niya alam kung papayag ang kanyang pamilya sa balak ni Rico na pumanhik ng ligaw sa bahay nila. Sinabi naman ni Rico na sisikapin niya at ipapakita sa pamilya ng dalagang seryoso talaga siya at malinis ang kanyang intensyon. Tanging ngiti lamang ang naging tugon sa kanya ng dalaga. Pero simula nang magtapat si Rico sa dalaga at umakyat na ng ligaw ay palagi siyang pinagtatabuyan ng pamilya ni Alona. Kung ano-anong panlalait at panghahamak sa kanyang pagkatao ang mga sinasabi ng ama ni Alona. Pero hindi niya iyong pinansin. Bagkus ay mas lalo pa siya nagpursige na ipakita sa pamilya ng dalagang seryoso talaga siya at mabuti ang kanyang hangarin. Subalit mas lalo lamang nagalit ang pamilya ng dalaga sa kanya. Ngunit kahit ganun pa man, ay may pagkakataong pinapapanik siya ni Alona sa bahay nila. Nagkataong kasing wala ang kanyang mga magulang at lolo't lola. Ayon pa nga kay Rico, noong unang pasok niya sa loob ng bahay ng pamilya ni Alona, ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Lalo na noong nasipat niya ang napakaraming bote na may mga nakalagay na ugat-ugat na mga halaman na nakababad sa langis. Medyo nahawi kasi niya ng bahagya ang kortina na nakatabing sa maliit na silid. Noon ngang kumuha ng merienda si Alona, ay pasimple niyang nilapitan ng maliit na silid at hinawi ang kortina. Bahagya siyang pumasok at tinitigan ang mga bote na nasa tabi lamang ng maliit na altar. May mga maliliit yung insekto at para bang pinagpipiestahan noon. Ang iilang hibla ng buhok na sa palagay niya ay buhok iyon ng tao. Matapos namang makita ni Rico ang mga bagay sa loob ng bote, ay nagmamadali na siyang lumabas ng silid at pilit na pinapakalma ang sarili. Mabuti na lamang at bago lumabas sa kusina ang dalaga, ay naging kalmado na siya. Naging maayos naman ang pag-uusap nilang dalawa. Subalit noong dumating ang pamilya ni Alona, ay galit na galit ang ama ng dalaga. Maging ang abuelo nito ay halos kalad ka rin na siya palabas ng bahay. Sandali lang ho, wala po akong ginagawang masama. Nandito po ako para umakyat ng ligaw. Pagpapaliwanag ni Rico sa pamilya ni Alona. Nang gigigil namang sinikmuraan siya ng ama ni Alona at hindi pa nakontento dahil makailang beses pa siyang sinapak sa muka at sinabihan na, "Ang kapal ng mukha mong pumunta dito sa bahay namin. Saan ka kumukuha ng lakas ng abog sa katawan para manligaw sa anak ko ha? Ito ang tandaan mong lalaki ka. Kahit kailan ay ayaw kita para sa anak ko. Kaya lubayan mo ang anak ko kung ayaw mong gulpihin kita."
Noong akmang sasapakay na sana ng ama ni Alona si Rico, mabuti na lamang at humarang ang dalaga at nakiusap sa kanyang amang huminahon nito. Layuan mo ang lalaking iyan, Alona. Kung ayaw mong ora mismo pabalikin kita sa Maynila. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bulyaw ng ama nito at muling dinuro si Rico sa pagmumuka. Humingi naman ng pasensya si Alona sa kanya at sinabihang umuwi na muna siya dahil mainit ang ulo ng ama nito. Sinabi rin ng dalagang kakausapin ito ng mahinahon ng pamilya niya at pakikiusapan upang payagan na siyang umakyat ng ligaw. Pasensya na rin, Alona. Hindi ko namang ginusto to. Hindi ko nga alam kung bakit galit ang pamilya mo sa pamilya ko. Paghingi ng paumanhin ni Rico sa dalaga at pinunasan ng dugo sa kanyang bibig. Sinabi naman ni Alona na hindi ito dapat humingi ng paumanhin sa mga nangyari dahil wala naman siyang kasalanan. Nang gabing iyon ay umuwing bigo at masakit ang pisngi ni Rico. Pagkadating nga niya sa bahay nila ay nag-aalalang nilapitan siya ng kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi siya sumagot. Salip ay sinabihan niya ang kanyang ina na papasok na muna siya sa loob ng silid at magpapahinga. Siguro inay nasapok yan si utol ni Mang Ignacio. Kaya tignan mo't magang-maga po ang pisngi. Seryosong wika ng kanyang kapatid na si Rowel. Ano tol, puntahan na natin ang matandang yon. Sabihin mo lang kung kailan gagantihan natin ang pamilya ng dalagang nililigawan mo. Huwag lang talaga nila akong mapuno dahil sinisiguro kong babaliktad talaga ang mundo nila. Nagpipigil sa galit na wika ni Rowel at naikuyom ang kanyang mga kamao. Dagdag pa nito na kapag ginamitan niya ng salamangka ang matandang yon, tiyak kahit na anong gawing investigasyon pa ng mga pulis kung ano ang ikinasawi ng ama ni Alona, walang mahahanap ang mga iyon. Huminga naman muna ng malalim si Rico at sinaway ang kanyang kapatid. Sinabihan niya rin itong itigil na nito ang pag-iisip ng hindi maganda dahil walang magandang maidudulot iyon. Ikaw kasi tol, napakaduwag mo. Kaya ka ginaganyan ng pamilya ni Alona dahil hindi ka marunong lumaban. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Turan sa kanya ni Rowel. Tol, pagod ako. Pakiusap ayokong marinig na binabanggit nyo ni isa man sa pamilya ni Alona. Problema ko ito kaya ako ang lulutas. Hanggat maaari ay gagawa ko ng paraan para magustuhan nila ako. Mahinahong tugon ni Rico at pumasok na nga sa loob ng silid. Sa pagdaan ng mga araw ay tinupad niya ang pakiusap ng dalaga na huwag muna siyang pumunta sa bahay nito. Hanggang isang araw noon mga kalakbay, walang pasok si Rico sa trabaho. Kaya naman buong maghapon niyang iginugol ang bakanting oras sa pagtulong at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Kaya namang kinahaponan pagkatapos niya sa mga gawaing bahay, ay naisipan niyang maglakad-lakad at magpahangin na muna. Sa katagalang paglalakad, ay hindi niya namalayang nakarating na pala siya sa tapat ng bahay ni Alona. Sandali pa siyang napahinto nang makita niya ang dalaga. Naglalakad iyong papasalubong sa kanya at hindi inaalis ang tingin. Muli na namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Maya-maya pa ay bigla na lamang may sumigaw na matandang lalaki at nagmamadaling lumapit kay Alona. Agarang inaya nito papasok ang dalaga habang nagwiwika ng, "Hoy ikaw iyo, huwag mo ngang matitigan itong apo ko at baka mamaya ay kulamin mo pa. Makikita mo talaga ang hinahanap mo." Grabe naman ho kayo, Tata Julio. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman po ako ganoong tao. Mahinahon niyang wika sa abuelo ni Alona. Tinitigan siya ng masama ni Tata Julio. Sobrang kahiya ang nararamdaman ni Rico sa harapan ng dalaga at kung maaari lang ay mas gugustuhin niya pa na lamunin na lamang siya ng lupa. Para matapos na at hindi na magsalita pa ng kung ano-anong masasakit ang matanda, ay humingi na lamang siya ng paumanhin dito at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pero hindi pa man nakakalayo si Rico ay tinawag siya ni Alona. Nang lingunin niya ang dalaga ay narinig niyang pinagbabawalan ito ng matanda na makipag-usap sa kanya. "O ano pang tinatanga-tanga mo dyan?
Umalis ka na, baka gusto mong ipahabol pa kita sa aso namin. O baka gusto mong masapakan na naman ng anak ko. Pasik na wika pa ng matanda sa kanya. Kaya hindi na lamang siya kumibo. Sa halip ay nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Lumipas ang mga araw na hindi nakikita ni Rico ang dalaga. Sa tuwing dumadaan siya sa harapan ng bahay, ay hindi niya na natatanaw ang dalaga sa beranda. Kaya naman hindi niya maiwasang malungkot. Pero inisip niya na lamang na baka nga hindi talaga sila para sa isa't isa. Kaya naman itinuon niya na lamang ang sarili sa pagtatrabaho at pilit na iwinawaglit sa isipan si Alona. Isang gabi noon, habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog si Rico, nang bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa kakaibang kanyang napanaginipan. Hindi niya alam kung bangungot lang ba yun o ano. Sa kadahilan ng nakita niyang nagsusumigaw ang kanyang kapatid at walang tigil sa paghingi ng tulong habang pinagpipiestang itong nakandusay sa lupa ng iba't ibang klaseng insekto. Umiiyak si Ruel habang nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Dahil sa hirap na umano ito at hindi na nito kaya ang mga gumagambala. Nakita ni Rico na halos maubos na ng mga insekto ang binti at braso ng kanyang kapatid. Kung kaya't pinilit niyang makalapit sa kanyang kapatid para tulungan. Pero kahit anong pilit niyang lapitan si Ruel, ay may kung sinong tao ang humahawak sa braso niya para hindi niya malapitan ang kanyang kapatid. Kasunod noon ay may biglang sumakal din sa kanya. Pahigpit yun ng pahigpit na umabot na sa puntong halos malagutan na siya ng hininga. Kaya naman nang magising si Rico, ay halos maligo na siya sa pawis at naghahabol niya ng hininga. Kaagad naman siyang napatingin sa kinahihigaan ni Ruel at nakita niya mahimbing itong natutulog. Kung kaya napahinga siya ng maluwag at muling humiga na lamang. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Rico. Kaya't nakalimutan niyang banggitin sa kanyang kapatid ang tungkol sa napanaginipan niya. Matapos naman ang maghapong trabaho, noong pauwi na si Rico ay nakasalubong niya ang ama ni Alona. Masama ang pagkakatitig nito sa kanya. Kulang na lang ay lamunin siya nito ng buhay. Pero noong magkalapit na sila, ay hinawakan siya nito sa balikat at nagwika ng, "Nararamdaman ko kung anong klaseng angkan mayroon kayo, iho. Kung may binabala ka mang ituloy ang panliligaw sa anak ko, ngayon pa lang ay itigil mo na yan. Kung ayaw mong may hindi magandang mangyari sa pamilya mo. Alalahanin mo, kalingkingan lamang ang kaalamang nalalaman ng iyong ama kaysa sa akin." Hindi alam ni Rico kung ano ang ibig sabihin ng ama ni Alona. Dahil sa isip-isip niya, una sa lahat ay wala naman siyang ginagawang masama. Kung tutuusin nga ay pinipilit niya nang kalimutan ang nararamdamang pagmamahal para sa dalaga. Dahil alam niya namang hindi boto sa kanya ang pamilya nito. Pero ang sabihin nitong kalingkingan lamang ang kaalamang nalalaman ng kanyang ama, hindi ba't parang napakayabang naman niya? Ano ba ang alam nito tungkol sa kanyang ama? Tanong ni Rico sa kanyang isipan. Naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko o nagbibingi-bingihan ka lang? Paasik na wika muli sa kanya ng ama ni Alona. Habang patuloy sa pagsasalita naman ng matanda, ay sumagi sa kanyang isipan ng tungkol sa nakita niya na mga botey-botelyang nakalagay malapit sa altar sa bahay ng pamilya ni Alona. Hindi kaya't isa rin siyang... Hindi na naituloy pa ni Rico ang kanyang sasabihin. Gawa ng narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ama. Pagkalingon niya ay nakita niyang masama ang pagkakatitig ng kanyang ama kay Mang Ignacio. Nagtagisan naman ng mata sa mata ang dalawa at para bang sa pamamagitan noon ay may digma ang nagaganap. Sabay na tayong maglakad pa uwi, anak, at baka hindi pa ako makapagpigil. May mapitik pa akong huwad na manggagamot kuno dito sa lugar natin. Wika ng ama ni Rico habang naglalakad papalapit sa kanya. Malayo ka pa man ay nararamdaman ko na ang malademonyo mong presensya. Tigil-tigilan mo na ang pagpapanggap, Ignacio. Kung ayaw mong isiwalat ko ang angkan mo sa buong barangay, mas maiging umalis na lamang kayo rito sa lugar namin bago pa malaman ng buong barangay ang nakakapangilabot mong sikreto. Isa pa nga pala,
Matuto kang rumispeto sa mga matatagal nang naninirahan dito sa baryo. Dahil bagong salta ka lang at ang pamilya mo. Hindi yung nagyayabang ka pa. Pasalamat ka at mahal na mahal ng anak ko ang anak mo. Dahil kung hindi, matagal na kitang pinatalsik dito sa lugar namin. Tura ng ama ni Rico. Napakunot noon naman siya at nagpalipat-lipat ng tingin. Sa kadahilan ng parang may alam sa isa't isa, ang kanyang ama at ang ama ni Alona nang hindi niya namamalayan. Itay, ano po ba yung pinagsasabi ninyo? Tanong niya sa kanyang ama nang hawakan siya nito sa braso at inaya na pauwi. Sinabi naman itong sa bahay na sila mag-uusap. Itay, may dapat po ba akong malaman? Base kasi sa nakita ko sa inyo kanina, parang may lihim po kayong alitan ni Mang Ignacio. Tanong muli ni Rico sa kanyang ama habang naglalakad sila pauwi. Napangiti lang naman sa kanya ang kanyang ama at sinabing huwag agad siyang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil ang iba ay nagpapanggap lamang bilang isang mabuting tao umano. Pero ang totoo ay masalang pa ang kaluluwa nila dahil ang mga kaawa-awang inosenteng tao ang siyang nabibiktima. Pagkarating nga nila sa bahay ay bumungad sa kanya si Ruel na nakahiga at nakatalokbong ng kumot habang walang tigil sa panginginig. Tol, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Rico, sabay nilapitan ng kanyang kapatid. Dahil kanina lang bago siya pumasok sa trabaho, ay ayos naman ito at mahimbing pang natutulog. Hindi naman sumagot sa kanya si Ruel. Sa halip ay mas lalo lamang nangatog ang buong katawan nito habang nakatalokbong ng kumot. Kaya naman ang ginawa niya ay inalis niya ang kumot upang sa ganun ay malaman niya kung ano ba talaga ang nangyayari sa kapatid niya. Pagkalis ni Rico ng kumot sa kapatid niya, ay ganun na lamang ang hilakbot na naramdaman niya at pagkabigla. Dahil halos matuklap na ang balat sa buong braso at mukha ng kanyang kapatid, na animoy nalapnos ng napakainit na tubig. Kaagad naman niyang tinawag ang kanilang mga magulang at sinabi ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaagad namang lumapit ang mga ito at nung suruin nga ng kanilang ama si Ruel, ay napamura na lamang ito at nagwigang. Barang, isang napakatinding barang ang kumapit sa kapatid mo, anak. Barang po, itay. Pero sino po ang gumawa ng barang sa kapatid ko? Tanong niya rito. Sunod-sunod namang umiling ang kanyang ama at nagwikang sa ngayon ay hindi pa nito alam kung sino ang bumarang sa kapatid niya. Pero huwag umano siyang mag-alala. Dahil hindi titigilan ng kanyang ama na hanapin ng nilalang na sumalbahay sa kanyang kapatid. Kaya ora mismo ay nagsagawa ng ritual ang kanyang ama sa likuran ng kanilang bahay para hanapin ang taong bumarang sa kanyang kapatid. Samantalang si Rico naman at ang kanyang ina ay tulong-tulong sa paglalagay ng dahon ng tabako sa braso at binti ni Ruel. Nang sa ganon ay maibsan ang hapding nararamdaman ng kanyang kapatid. Habang ginagawa niya nga iyon, ay grabe ang awang nararamdaman niya rito. Dahil sa loob lamang ng isang araw ay halos mapuno na ng sugat na animoy mga lapnos ang buong katawan nito. Matapos lapatan ng paunang lunas ang kapatid niya, ay pinuntahan niya sa likuran ng bahay ang kanyang ama para alamin kung ano na ang nangyayari. Ngunit noong makarating na siya sa likuran, ay ganun na lamang ang pag-aalala niya rito. Dahil sakitang-kita niyang nahihirapan ng makahinga ang kanyang ama, tapos ay nanginginig at naglulupasay na ito sa lupa. Mas lalo siya nag-alala nang malapitan niya na ito at nakita niyang napakaraming sugat na sa katawan at halos maligo na ito sa dugo. Tumitirik na rin ang mga mata nito. Indikasyong nahuli na naman babarang ang kaluluwa ng kanyang ama. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa at agara na siya nagusan ng poder at hinawakan ng kanyang ama. Tapos ay may engkantasyon siyang binanggit bago hinugot pabalik ang kaluluwa ng kanyang ama. Kusa kasing pumasok sa kanyang isipan ng mga buhay na lingwahe na tila ba inuudyokan siyang banggitin niyon. Kaya naman nang makita niyang nahihirapan na ang kanyang ama at nasa bingit na ito ng kamatayan, ay walang pagdadalawang isip na inusal niya iyon. Sabay hinawakan niya ang kanyang ama at hinatak ang kaluluwa nito pabalik sa katawan. Nang makabalik na ang kaluluwa ng kanyang ama, ay huminga ito ng napakalalim
na para bang huling hininga na ng kanyang ama. "Itay, ayos na po ba kayo?" Pag-aalala ng tanong ni Rico sa kanyang ama na kasalukuyang pa rin naghahabol ng hininga. Sa mahinang boses ay nakiusap naman ng kanyang ama na ipasok niya ito sa loob ng bahay dahil wala nang silbi ang ginagawa nitong poder sa katawan sapagkat nabasag na iyon na mambabarang sa sobrang lakas ng mga binibitawan nitong orasyon. Mabilis nang inalalayan ni Rico ang kanyang amang papasok ng bahay at marahang inalalayang makahiga. Panay ang pag-ubo at pagdura ng dugo nito. Kaya naman labis ang pag-aalala ni Rico sa kanyang ama. Noong balingan niya naman ang kanyang kapatid, ay halos maglulupasay na ito sa sobrang hapdi at sakit na nararamdaman. Umiiyak naman ito habang humihingi ng tulong sa kanya. Pero nang makita niya ang sugat ng kanyang kapatid, ay halos masuka si Rico sa sobrang baho dahil sa nagnanaknak na iyon at naglalangi sa mga sugat. Idagdag pang halos makita na ang buto ng kanyang kapatid at pinagpipiesta ng mga kulay itim na maliliit na mga uod. Nakakadirim ang pagmasdan ay wala na siyang nagawa kundi ang kumuha ng langis. Tapos ay nilinis ang sugat ng kanyang kapatid at inalis isa-isa ang mga uod. Hindi pa man nangangalahati si Rico ay napabalikwas na ng bangon si Ruel at walang humpay sa pagsusuka. Hinapuhap niya ang likuran ng kanyang kapatid bilang pagpaparamdam na naroroon lamang siya at nakahanda siyang tulungan ito anumang oras. Pero patuloy pa rin sumusuka ang kanyang kapatid ng mga nagkukumpulang buhok ng tao. Sa bawat engkantasyon naman na pumapasok sa isipan ni Rico ay inuusal niya iyon ng walang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay tinatapik ang likuran ng kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay tila ba may kung sino ang bumubulong sa kanya at itinuro kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa at mabilis niya nang sinunod ang utos ng boses na naririnig niya mula sa kawalan. Panay ang pag-uusal niya ng mga katagang kusang pumapasok sa kanyang isipan. Tapos ay iniihip niya iyon sa buong katawan ng kanyang kapatid. Habang marang inaalis ang mga insekto gamit ang itim na sinulid. Sa paglipas ng mga oras ay natapos niya na ang ginagawang pasimpleng panggagamot at paglagay ng poder sa katawan ng kapatid niya. Nang sa ganun ay hindi makuha kaagad ng kung sino man mambabarang ang kaluluwa nito. "Anak, pakiusap, tulungan mo ang kapatid mo. Tulungan mo kami. Ikaw na lang ang maaasahan namin sa pagkakataong ito. Dahil hindi ko na kaya pang makipaglaban sa mambabarang na nakabangga ng kapatid mo." Nang hihinang pakiusap ng kanyang ama sa kanya. Pero po, itay. Hindi na naituloy ni Rico ang sasabihin dahil muli na namang sumigaw ang kanyang kapatid at naguhumiyaw na ito't nagmamakaawa. "Pag-isipan mong mabuti ang pakiusap ko sa iyo, anak, bago pa mahuli ang lahat." Hindi na sumagot pa si Rico sa pakiusap ng kanyang ama na tulungan niya ang mga ito. Pero napapaisip na lamang siya kung ano nga ba ang dapat gawin. Dahil noon pa man ay ayaw niyang sundan ang yapak nito. Subalit sadyang sinubok talaga sila ng panahon. Dahil kung ano pa iyong ayaw niya, yun pa ang kinakailangan niyang gawin para matulungan ng pamilya niya. Sinabi rin ng kanyang amang ang taong nakabangga ng kanyang kapatid ay ang ama ni Alona. Isang mambabarang na nagbabalat kayo lamang bilang isang manggagamot ang ama ng dalaga. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, simula nang manirahan sa kanilang baryo ang pamilya ni Alona, ay nakilala na bilang isang manggagamot ang ama ng dalaga. Kaya naman nagulat talaga siya nang malaman niya na isang mambabarang ang ama ni Alona at ito pa talaga ang may kagagawan ng pagkakasakit ng kanyang ama at kapatid. Naguguluhan na tuloy si Rico kung ano ang dapat niyang gawin. Pero ipinaliwanag naman ng kanyang ama na minsan ang pinagbantaan ni Mang Ignacio ang kanyang kapatid dahil lamang sa nasagi ni Ruel ang matanda. Noong minsan naglalakad ito pauwi, kamalas-malasan ay hindi nito napansin si Ignacio na naglalakad papasalubong sa kanya. Kaya't nasagi nito iyon. Humingi naman ng pasensya si Ruel. Pero mas ikinagalit lamang ng matanda ang paghingi niya ng tawad at pinagsabihan siya ng kung ano-anong masasakit na salita at pinagbantaan pa. Maging ang pamilya niya ay nilait ng matanda at pinagsabihang lahi sila ng mga baliw at kung ano-ano pang mga panlalait ang sinabi.
Nang marinig nga iyon ni Roel ay doon na nagpintig ang kanyang tenga, kaya't nagpalitan sila ng mga masasakit na salita. Noong una'y binaliwala lamang ni Roel ang pagbabanta ng matanda sa kanya. Inisip niya kasing hindi naman tototohanin nito ang mga pinagsasasabi, pero sa paglipas ng mga araw ay nararamdaman niya umunong unti-unti na siyang tinatrabaho nito. May mga gabi kasing bigla-bigla na lamang may humuhugot sa kanyang kaluluwa at nagigising na lamang siyang naghahabol ng hininga. Tol, alam kong naguguluhan ka, pero sana kung ano man ang nasa puso't isipan mo, yun ang sundin mo ng walang pag-aalinlangan. Wika ng kanyang kapatid sa garaldal na boses. Halos hindi na nito maibuka ang bibig, gawa ng pati ang mga labi nito ay nagbibitak-bitak na rin at may mga nagpuputukang butlig na puno ng nana sa magkabilang gilid ng bibig. Namamaga na rin ang mukha ng kanyang kapatid at halos hindi na nito maidilat pa ang mga mata. Dahil sa mga inihayag ng kanyang kapatid, pikit matang tinanggap niya na ang alok ng kanyang ama na siya na ang tumapos sa naudlot na laban. Kaya ilang araw niya ngang seneryosong inaral ang pagiging isang solidong mangkukulam. Upang sa ganun ay kaya niya nang harapin mag-isa ang mambabarang na si Mang Ignacio. May mga kagamitan ang kanyang amang ibinigay sa kanya at lahat ng iyon ay pinag-aralan niya mabuti. Nang matapos niya ang pag-aralan ang lahat ng mga karunungan sa pangungulam, ay inihanda na ni Rico ang kanyang sarili. Araw ng Biyernes, pagkatapos ng 6:00 ng hapon ay isinagawa niya na ang pinaplanong gawin. Gamit ang libretang itim at manikang gagawin niyang kasangkapan sa pangungulam, ay inihanda niya na iyon. Matapos niyang magsindi ng mga kandilang itim, ay inumpisahan na ni Rico ang pagretual kasabay ng pag-uusal ng mga engkantasyon. Binabanggit ang pangalan ni Mang Ignacio at idinikit sabay tinahi ang kaperasong putol na damit ni Mang Ignacio sa manikang itim. Matapos niyang gawin iyon ay sinunod niyang kinuha ang maliit na punyal, tapos ay itinapat iyon sa umaapoy na kandilang itim at inilagay ni Rico sa pisngi ng manika habang iniisip ang pagmumukha ni Mang Ignacio na napapasot umuusok-usok pa iyon. Ramdam na ramdam ni Rico ang paghuhumiyaw sa sakit ng taong kasalukuyan niyang ginagawan ng hindi maganda. Habang paulit-ulit niyang ginagawa ang bagay na iyon, ay tila basaya at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Kasunod noon ay ang paulit-ulit niyang hinihiwa gamit ng punyalang braso, kamay at katawan ng manika. Hindi pa nakontento si Rico dahil marahan niyang pinukpok ng martilyo at ipinako ang braso nito. Sa bawat parusang ginagawa niya sa ama ni Alona, ay ramdam na ramdam niya ang paghihirap nito at pagsusumigaw na itigil niya na ang ginagawa niya. Pero hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa ng ama ni Alona at ni Katiting ay wala siyang ipinakitang awang nararamdaman dito. Sabi kasi ng kanyang ama na sa oras sumaba ka na sa pagiging isang mangkukulam at nasa kalagitnaan ka na ng pagre-ritual, dapat buo ang loob mo at huwag na huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Lalo na kapag naramdaman mo na ang pagmamakaawa noong taong ginawan mo ng masama. Dahil sa oras na ipakita mo ang kahinaan mo, kabaligtaran na mangyayari. Lahat ng mga ginawa mo sa biktima ay babalik iyon sa iyo ng triple. Subalit ang isang pagkakamaling nagawa ni Rico ay masyado siyang nagpakampante. Dahil ang buong akala niya ay ang ama lang ng dalaga ang may kakayahan sa pambabarang. Pero nagtamali siya. Sa kadahilan ng habang nasa kalagitnaan na si Rico ng pamarusa kay Mang Ignacio, ay bigla na lamang may humugot sa kanyang kaluluwa. Nang maalis na sa katawan niya ang kaluluwa, ay nakita niya pang bumagsak ang kanyang katawan at napasubsob sa may sahig. Hindi niya napagandaan ang bagay na iyon kung kaya naman ay naisahan siya. Naloko niya. Nanggigigil na sambit ni Rico sa sarili at pilit na nag-usal ng mga katagampantigal po laban sa mambabarang na humugot sa kanyang kaluluwa. Ngunit ramdam niyang mas malakas ang kakayahan ng mambabarang na iyon. Kaya't wala siyang nagawa kung di ang makulong sa katawan ni Mang Ignacio. Tata Julio, ikaw, isa ka rin mambabarang matanda ka. Galit niyang sambit sa matanda at nanggigigil na nagpupumiglas siyang makawala sa katawan ni Mang Ignacio. Nakita niya nag-usal ng pamako ang matanda
Tapos ay ipinako ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Mang Ignacio upang sa ganun ay hindi siya makawala. Pakawalan mo ko ditong lintik ka, matanda ka. Wala kaming ginawang masama sa inyo. Pero kayo itong napakayabang. Lahat ng taong pinag-iinitan ninyo ay ginagawan nyo ng masama. Galit na bulyaw niya sa matanda. Galit na galit naman ang matanda at iminuwestro ang daliri upang bigyan siya ng matinding parusa. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Rico nang tamaan siya ng parusang ibinato ng mambabarang. Pero hindi siya nagpahalata rito at tiniis niya lamang ang bawat pagbitaw nito ng mga engkantasyong pamarusa. Kahit na halos hindi na siya makahinga sapagkat sakal-sakal siya ng demonyong gabay ng mambabarang, ay napahawak na lamang si Rico sa kanyang leeg at pilit na inaalis ang pagkakasakal sa kanya. Pero sadyang napakalakas ng nilalang. Kaya ang ginawa na lamang ni Rico ay nag-isip siya ng parang kung paanong makakatakas sa katawan na kinasadlakan niya. Maya-maya pa ay may boses na siyang naririnig at boses iyon ng kanyang ama. Naramdaman niyang pilit na hinahatak nito ang kanyang kaluluwa. Kaya sinamantala niya na ang pagkakataon at tinulungan niya ang kanyang amang makawala siya sa katawan ni Mang Ignacio. Hindi nga katagalan ay tagumpay na nakabalik siya sa kanyang katawan bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga ng matandang mambabarang. Nang makabalik na nga si Rico sa kanyang katawan, ay hindi na siya nagdalawang isip ang gilitan na ng buhay ang matandang si Mang Julio. Dahil sa kitang-kita niya kung gaano kahayop ang mga pinagagagawa ng matanda. Nakita niya rin sa kanyang balintatao na mas masahol pa ang ginawang kahayupan ng matanda kaysa kay Mang Ignacio. Sa kadahilan ng sa likod ng kainosentehang muka, ay marami pala itong napatay na mga inosenteng tao sa pamamagitan ng barang bago pa man lumipat ang pamilya nitong matanda sa lugar nila Rico sa May Capiz. Matapos niyang gilitan si Mang Julio, ay isusunod niya na sana si Mang Ignacio. Subalit nagmakaawa ang ama ni Alona na huwag itong gilitan ng buhay. Humingi rin ito ng tawad at sinabing aalisin na nito ang barang na itinanim sa katawan ng kapatid niya. Nangako rin itong aalis na lamang ito kasama ang pamilya sa baryo nila. Nang sa ganun ay hindi na magtagpo pang muli ang kanilang landas. Alang-alang naman kay Alona ay pinatawad niya si Mang Ignacio basta't umalis lamang ang pamilya nito sa baryo nila sa lalong madaling panahon. Matapos nga ang pangyayaring iyon ay hindi na nakita pa ni Rico ang pamilya ni Alona. Pero kahit tinanggap na ni Rico ang pagiging isang mangkukulam, ay hindi niya iyong ginamit sa masama. Bagkus ay pinipilit niyang mag-aral ng panggagamot upang sa ganun ay mas lamang ang kabutihang mamutawi sa kanya kaysa sa kasamaan. Paminsan-minsan naman ay inaalayan niya ng buhay na hayop ang nilalang na ipinasa sa kanya ng kanyang ama at iyon ang palaging gumagabay sa kanya. Upang sa ganun ay hindi ang kaluluwa niya ang kunin ito at gawing alay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.